Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa rin ba aalis para pumasok sa office ni Ma'am Sofia? Ikaw ang dapat kong tanungin eh. Bakit ka nag-iimpake? Dahil nga hindi na ako pwedeng tumira dito. Nakita mong ugali niya? Pakialamera. Lahat na lamang pinapakialaman. Hindi naman tayo pinapakailaman ni Ma'am Sofia eh. Anong tawag mo sa ginagawa niya ngayon? Tignan mo nga, pinapaalis ka. Nalaman lamang na magkasintahan na tayo eh. Nagalit na at pinapaalis ka. Bitter yata siya eh. Dahil walang asawa. Naiinggit siya siguro dahil tayo'y nagmamahalan. Samantalang siya, walang nobyong nagmamahal sa kanya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Wala namang masamang ginagawa yung tao. Anong walang masamang ginagawa? Teka nga muna, bakit ba hindi ka nagagalit sa kanya? At bagkus ay dinedepensahan mo pa. Pinapaalis ka na nga't lahat-lahat. Ipinagtatanggol mo pa? Dahil nga, wala namang masamang dahilan si Ma'am Sofia para magalit ako sa kanya. At ang pagpapaalis sa'yo ng walang dahilan, hindi ba nakagagalit? Tama naman siya. Magkasintahan tayo. At ang magkasintahan, hindi dapat pa nakatira sa isang bubong. Dahil malaki ang tendency na may mangyari sa atin na hindi pa dapat mangyari. Dahil hindi pa tayo kasal. Nagkasagutan na naman kayo ni Nathan, ma'am? Oo. Ay, at galit siya sa akin. Ano naman ba ang pinag-awayan ninyong dalawa? Dalawa niya kasing pinaalis ko ng bahay si Mabel. Bakit mo naman paalisin ang bahay si Mabel? Anong nagawang kasalanan ni Mabel para paalisin mo? Umamin sa akin sina Nathan at Mabel. Magkasintahan silang dalawa.
Magkasintahan si Netan at Mabel? Oo, Paano ngayon yan, ma'am? kaya ko nga pinapaalis si Mabel. At ano naman ang sinabi ni Mabel? Nagalit din ba? Ewan ko. Pero sa palagay ko, hindi dahil sa ipinaluwanag ko sa kanya yun. Kaya lang, siya namang ikinagagalit ni Nathan. Alam mo naman ang ugali ng batang yun. Anong gagawin natin? Damdamin na ni Netan ang nakasalalay dito. Oh, nagka-development sila. Wala tayong magagawa. Hindi naman dati sila pwedeng hadlagan. Inang, Netan, nariyan ka na pala. At teka, nakabihis ka yata. Saan ka ba pupunta? ihatid ko lamang po si Mabel sa kanila. Siguro ko babalik dito para mag-impake na rin. Ano? Ano? Maliwanag na ba sa iyo ang lahat, Brando? Opo, sir. Si Ma'am Marita muna ang pansamantalang mamamahala ng operasyon habang tinatrabaho ko ang pagtakbo ko bilang kongresista sa bayang ito. Sa palagay niyo ba, may chance akong manalo, sir? Oo naman. Uso na ngayon ang bata pa'y kumakandidato na sa mataas na posisyon. Hindi na tulad noon na panay matatanda ang mga kandidato sa mga pangunahing posisyon sa distrito. At yun ang isa sa mga bentahe mo para sa iyong pagpapanalo bilang congressman. Sabagay, pagkatapos ng lahat ng inyong ginawa para sa akin, ay buong-buwang aking tiwala sa inyo, sir, na muli na naman akong magtatagumpay. At sa pagkakataong ito, ay magiging congressman na ako. Basta ba huwag mo akong kalimutan pag congressman ka na, Ano yun, sir? na mawawala ang lahat kong kaso sa oras na ikaw na ang congressman sa distrito kita. Ikaw pa, sir. Kung papaano ninyo ako tinratong espesyal, mas espesyal pa ang pagtrato ko sa inyo ngayon. Kaya, maaasahan niyo ako, Sir Martin. Hindi ka alis ng bahay, Nathan. Dahil ako ang maghatid kay Mabel. At bakit kayong maghahatid kay Mabel? Kayo ho ba ang kasintahan niya? Ma'am Sofia, nakahanda na po ako. Halika na kung gano'n. Akin na yung maleta mo, Mabel. Ako ang maghahatid sa'yo hanggang sa pag-uwi mo. Nathan, wag na. Anong wag na? Tignan mo nga itong dala mo. Ang laki-laking maleta. Ihahatid ako ni Ma'am Sofia hanggang sa bahay. May mga tao naman doon na tutulong sa akin sa pagbubuhat. Pero nobi mo ako. Ako dapat ang unang-unang tutulong sa'yo. At hindi ang ibang tao. Mabel, halika na. At papasok pa tayo sa opisina. Sige, Nathan. Kung gusto mo, puntahan mo na lamang ako sa bayang mamayang gabi. Total, alam mo na ang bahay namin. Ako nga ang maghahatid sa'yo sa inyo. Wag na, Nathan. Dahil nasabi na sa akin ni Ma'am Sofia na siya ang maghahatid sa akin sa bahay. Narinig mo naman ang sinabi ni Mabel, Netan. Si Ma'am Sofia na ang maghatid kay Mabel. Pero bakit ganun, Inang? Bakit mas pinili pa ni Mabel si Ma'am Sophia na maghatid sa kanya? Gayong nobyo niya ako. Dahil hindi nga kayo pwedeng magsama pa. Tignan mo na lamang kung ikaw ang maghatid sa kanya.
Ay tiyak na sa tricycle lamang kayo sasakay. Masyadong mainit. At ang laki pa ng malitang dala ni Mabel. Samantalang kung sa kotse ni Ma'am Sofia ay hindi. Kahit na. Lalaki ako. Obligasyong tulungan siya bilang nobya niya. Hayaan mo na. At pumayag naman si Mabel sa kagustuhan ni Ma'am. Isa pa yan sabi, nagtataka ko eh. Bakit hindi nagagalit si Mabel kay Ma'am Sungit? Gayong pinapakialaman niya kami. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na pinapakialaman kayo ni Ma'am Sofia? Inang, nasasabi niyo lamang ho yan dahil hindi ninyo nalaman ang nangyari kagabi. Na? Anong nangyari? Nanadatnan kami ni Ma'am Sofia na naghahalikan ni Mabel. Ay, nabanggit na rin yan sa akin. Teka nga muna. Totoo bang magkasintahan na kayo ni Mabel? Oho, Inang. Kaya nga. Tama nga lamang ang ginagawa ni Ma'am Sofia na ihatid muna si Mabel sa bahay nila. At bakit? Bakit kailangang ihatid niya sa bahay nila si Mabel? Siyempre, magkasintahan na kayo ni Mabel. Paano kung may nangyari sa inyong dalawa? Kaya ano naman kung may mangyari sa aming dalawa ni Mabel? Magkasintahan naman kami ah. Oh, mga kasama, paano yan? Iiwan ko kayo ulit. Bossing, bakit kasi kayo kailangan umalis pa kayo? Bakit pa kayo kailangan umalis, boss? Kailangan gawin ko ito para sa ikapagtatagumpay ng ating plano. Total naman, naririto ang inyong Ma'am Marita. Kaya siya muna ang bahala sa inyo. Siya nga naman, mga kasama. Nandito ako. Ako muna ang pansamantalang mamamahala sa pagpapatakbo ng ating organisasyon. Dahil magiging abala si Brando sa iba nating plano para pa rin sa matagumpay ng pagpapatuloy ng ating organisasyon. Siya nga naman, huwag kayong mag-alala. Kung pamamahala rin lamang ang pag-uusapan, ay walang problema sa inyong Ma'am Marita. Dahil ang totoo niyan, ay sa kanya lamang ako natuto ng pagpapatakbo ng organisasyong tulad nito. Teka nga muna. Ano bang ikinagagalit mo na naman kay Ma'am Sofia? Inang, ano ba naman kayo? Kitang-kita niyo nga hong pinaalis na niya si Mabel. Hindi pinapaalis ni Ma'am Sofia si Mabel. Inililipat lamang niya ng tirahan. Ganun na rin ho yun. Pinaalis niya si Mabel. Hindi pinapaalis ni Ma'am Sofia si Mabel. Dahil magtratrabaho pa rin si Mabel kay Ma'am Sofia bilang personal assistant niya. At sa katunayan tataasan pa ang kanyang sahod para sa kanyang pamasahe at iba pang pangangailangan na nalilibre sa kanya dito. Ano ho? Tataasan ni Ma'am Sofia ang sahod ni Mabel? Oo. Naisip kasi ni Ma'am Sofia na mababawasan ang kanyang sahod sa kanyang pamasahe at merienda na naililibre sa kanya dito sa bahay. Kaya tataasan niya ng sahod si Mabel. Paano ninyo alam? Siyempre, sinabi sa akin. Alam mo namang walang inililim sa akin si Ma'am Sofia Kahit na, hindi pa rin ako sang-ayon sa pagpapaalis niya kay Mabel dito. Bakit anak? Wala bang karapatan si Ma'am Sofia na paalisin si Mabel? Ibahay niya ito? Yun na nga ho Porket bahay niya to, sinasamantala niyang hawakan sa liig ang mga tao. Dahil inaakala niya siguro na porket sinasahuran niya tayo, ay mahahawakan na rin niya ang buhay natin.
makalawa na ang flight mo. Hindi mo pa nagagawa ang ipinapagawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. May nakausap at nabayaran na akong tao para isakatuparan ng plano natin. Sigurado ka? Oo. Kasabay ng paglipad ng eroplano, ay lilipad din ang lahat ng pangarap ng hepe ng pulisya na si Ricardo Sanchez. Siguraduhin mo labang na mapapatay ng inupahan mong hired killer, si Cardo. Pero ang pinagtataka ko labang sa'yo, ate, bakit ganoon na lamang ang gigil mo kay Cardo? Ilang beses nating napag-usapan to, Martin. Sagabal lamang sa organisasyon, si Cardo. Oo, yung totoo. Wala ka nang pakialam pa sa kung ano man ang dahilan ko. Kung bakit matagal ko ng planong ipapatay si Cardo. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi naman hinahawakan ni Ma'am Sofia ang buhay ng isang tao. At ano ang tawag ninyo sa ginagawa niya? Hindi ho ba napapansin? Matagal na niya tayong hinahawakan sa leeg. Lalong-lalo na ako. Lahat na lang ng gusto ay nasusunod. At kung hindi mo sinunod ang gusto niya, ano ka ngayon sa palagay mo? Baka driver ka pa rin hanggang ngayon. Yun ho ba ang kapalit ng pagpapaaral niya sa akin? Ang hawakan ang buhay ko dahil pinag-aral niya ako? Eh bakit ba kasi ang kulit mo? Di naman hinahawakan ni Ma'am Sofia ang buhay mo ah. At paano niyo nga ho ipapaliwanag itong ginawa niya? Walang ginawang masama si Mabel pero pinaalis niya. Gusto ko na tuloy maniwala na. Sa minsang sinabi sa akin ni Mabel. Na ano? Na may gusto siya sa akin. Anong sinabi mo? Na may pagtingin sa akin si Ma'am Sofia. Kaya gusto niya akong naririto sa bahay. Kaya niya pinapakialaman lagi ang mga desisyon ko sa buhay. Bastos ka! Oh, ina. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo! Nariyan na pala kayo. Kanina ko pa kayo nihintay. Kanina pa ako narito sa bahay. Bakit ang tahimik ng bahay? Wala akong naririnig ng tunog ng TV. Naririto na pala kayo sa sala. Nanonood nga ako ng TV kaso nang maramdaman kong inaantok ako pinatay ko na. At dito na kayo sa sala natulog. Bakit hindi na lamang kayo pumasok sa kwarto ninyo? Nagbabakasakali lamang ako na umuwi ang kuya mo at pagdating magigising ako. Namimiss ko na kasi ang kuya Brando mo. Mag-iisang buwan na siyang hindi umuwi dito sa bahay. Bakit hindi na lamang ninyo siya tawagan o kaya text? Lagi ko nga siyang tinatawagan pero ang laging sinasabi, abala siya. Lalo na ngayon na nagbabalak siyang kumandidato. Kakandidato si Kuya Brando? Oo. Tatakbo bilang kongresista sa distritong ito. Ano ho? Bakit niya ako sinampal, Inang? Wala naman ho akong ginagawang masama. Para matauhan ka. Ang bastos ng bunganga mo. Sinasabi ko lamang sa inyong totoo, Inang.
Dahil hindi ninyo napapansin ang kakaibang kilos ni Ma'am Sophia. Mas kilala ko si Ma'am Sofia kaysa sa pagkakakilala mo sa kanya. Dahil wala ka pa, naririto na ako. Hindi nasusukat sa katagalan ang kakaibang kinikilos ni Ma'am Sophia sa tuwing kausap ako. May gusto siya sa akin. Isang beses mo pang sabihin yan, Nathan, ha? At ako na mismo ang magagalit sa'yo. Inang, Oo, Nathan. Kailanman ay hindi ako nagalit sa'yo. Lahat ng gusto mo ay sinusunod ko. Madalas man akong kumontra sa'yo sa mga sinasabi mo noon, ay hindi pa rin ako nagagalit sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, ako na mismo ang makakalaban mo kung patuloy mong wawalang hiyain si Ma'am Sofia. at bakit kayo magagalit sa akin, Inang? Ganoon na ho ba ang loyalty nyo kay Ma'am Sophia? Para baliwalay ng damdamin ko, mapasayin nyo lamang siya. Dahil nagkakamali ka ng hinala. Hindi ho, Inang. Tama naman ho ang sinasabi ko, Lagi siyang nagagalit sa akin. At pag pinagtatangkaan kong umalis, ayaw naman. Noon ngang desidido na akong umalis. Pinigilan ako. Oh, hindi ba't maganda ang naging resulta ng pagpipigil niya sa'yo? Oo nga po't maganda. Pero... Dapat nga't magpasalamat ka dahil pinigilan ka niya. Hindi yung kung ano-ano ang lumalabas dyan sa bunganga mo. Ano ang malalim na dahilan ni Sofia? Bakit siya nagagalit kay Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert Di Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.